Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang Okay, so maraming salamat, Hari. So magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa Region 2, Province of Quirino, sa palatuntunang Consumatum S. Yan, sa bahay po ng ating kapatid dito po sa Barangay Poblacion Sur, Mandela, Quirino.
sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar. So, bago po ako magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At ganun din po na ako'y gumagalang at pupuri din sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid na si Harry Adolfo B. Riambonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na nakahawak ng dalawang company sa loob ng kaharian ng Diyos. At ganun din po sa aming mga 5 nanay, ang aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad po sila ngayon sa Dapitan Shrine City. O magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa lahat ng mga royal family ng Riambonanza, magandang gabi po. At ganoon din po sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, yan, na kinabibilangan po ng aming regional directors, mga board of directors sa buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming regional director ng Region 2, Harry Edgar Palor Ligutom. At ganun din po sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. At sa lahat po ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, at sa lahat po ng municipal leaders, barangay leaders down to Purok, sa lahat po ng mga prinsipe at prinsesa, at sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, Reyna Shirley del Rosario at si Prinsesa Claribel Baltasar. So, magandang gabi sa inyo dyan. At sa ating kapatid na nasa Butuan City, si Haring Roger Pagumpana. So, magandang gabi sa iyo, Hari. Sa kanyang anak na nasa Negros, si Prince Reggie Pagumpana. Yan. Magandang gabi, Prince. Okay, so sa gabing ito, muli, narito naman po kami upang magpahayag na naman sa inyo ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan, sapagkat itinago ito ng Diyos sa mga talinhagang salita or yung mga kanyang plano sa daigdig, na Diyos lang ang may plano sa lahat, mga kapatid. Siya lang ang may programa or plano dito sa daigdig. Na ano yung kanyang plano? Yan, ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Yan. Balit, yung unang mga kaharian na kanyang itinayo ay natapos na sila. Meron kaharian pero dun lang sa Saudi, yung Kingdom of Saudi Arabia. Pero dun lang sa Saudi yun, hindi man buong daigdig. Kaya yung plano ng Diyos
mga kapatid, ay nagtuloy po ba yung plano? Sapagkat yung 4 na kaharian na kanyang itinayo ay wala na. Natapos na sila. Yung plano ng Diyos ay nagtuloy. Yan. So, gumamit uli ng Diyos na siyang magtayo ng panglimang kaharian. Sino ang ginamit? Yan, ang ating Panginoong Hesus. Na siya yung pinasukan ng banal na Espiritu ng Diyos upang yung plano sa daigdig ay kanyang itatayo sana yung kaharian. So, kung basahin po natin sa banal na kasulatan sa Lucas 4:43, kung sino ang ating Panginoong Hesus. Basahin. So, ganito po ang mabasa sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Ang ating Panginoong Hesus, siya yung sinugo ng Diyos, or yung pinahiran ng langis na ano yung kanyang ibinabalita, yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan? Mga kapatid, doon sa bansang Israel. Yan, dito, sa bansang Israel. Kanyang sinasabi or pinapangaral niya sa mga tao doon yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit ang tanong, tinanggap po ba or naranasan po ba ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos, bilang Hari, na umupo kahit 1 minuto? Hindi, mga kapatid. Hindi naranasan ng ating Panginoong Hesus, bagkus siya ay hinuli, linitis, at higit sa lahat, ipinako sa cross. Meron naman ibinigay na korona ang ating Panginoong Hesus. Ano yun? Binigay na korona. Tinik. Masakit? Hindi, mga kapatid. Sapagkat hindi nakilala ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, yung panglimang kaharian na kanyang itatayo sana doon ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansa. Bansa ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Wala dyan sa taas. Kaya kung ating basahin sa Matthew 21:42, 43. So, basahin po natin, nare. So, ganito mo basa sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo,
Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, yun. Narinig po natin yung sinabi ng Diyos na yung tinutukoy sa banal na kasulatan, yung bato na kanilang itinakwil. So, walang iba. Yun ay si Kristo. Ginawang pangulo sa panulok, mga kapatid. Kaya yung kaharian na kanyang itatayo sana doon ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Mga kapatid, bansa ang sinabi ng Diyos. Kaya sa gabing ito, ang ating tema ay nasaan ang kaharian ng Diyos? Sapagkat yung kaharian na kanyang itinayo ay kanyang inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya ngayon, papatunayan ko rin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po yan sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation 17:12. Basa hari. So, ganito po ang mababasa sa banal na kasulatan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Sampung sungay, 10 hari. Na sila'y naghari sa 1 oras, mga kapatid, na hindi pa tumanggap ng kaharian, datapwat sila'y nagsisitanggap ng kapamathalaang paghahari sa lupa. Mga kapatid, sa 1 oras. Yan po ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita or parables kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Halimbawa, kung ang oras po natin ngayon ay binubuo ng 60 minutes. Yan. 60 minutes. Sa 1 oras. Sa tao yan, ha? Halimbawa. At na umupo yung 10 hari. So, i-divide po natin yung 10 hari. Yan. 6 divided by 10, 60 divided by 10 is 6 minutes. Yan. So, halimbawa, kung kayo ay uupo bilang presidente, ay uupo lang kayo ng 6 minutes.
Payag po ba kayo? Mga kapatid, baka hindi pa kayo nakapagligo tapos na yung termino mo. Yan, sa 6 minutes lang. Or hindi ka pa nakapag-cordon ng sapatos mo. Tapos na yung termino mo. Payag ba kayo? Mga kapatid. Pero hindi po ganyan ang hanay. Yan. Hindi po ganito ang hanay. Na umupo ang 10 hari sa loob ng 1 oras. Yan. So, ang tanong, kanino itong 1 oras na umupo ang 10 hari? Na ito ay 1 oras ng Diyos, mga kapatid. 1 oras sa Diyos. So, paano po natin malaman yan or paano po natin mabuksan kung gaano karami ang 1 oras ng Diyos na umupo ang 10 hari? Mga kapatid. So, kukunin po natin ang 1 taon, 1 taon sa tao. Na mayroong 365 days. At kukunin din natin ang 1 araw sa tao. Isang araw sa tao. Na merong 24 hours. Yan. 24 hours. At kukunin din natin yung 1 araw sa Diyos. Yan. Kung ating basahin sa 2 Pedro 3:8, basa nga rin. So, ganito po mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang 1 araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. Yun. Na ang 1 araw sa Diyos ay mayroong 1,000 years. Mga kapatid. So, kukunin din natin ang 1 araw sa Diyos. 1 araw sa Diyos. Na mayroong 1,000 years. Yan. Dito sa para ma-solve po natin kung gaano karami ang 1 oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo o president. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis
sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, sabi ng Diyos ay yung banal na kasulatan ay may 4 na pastors. Yan, para mabuksan po natin ito. Ang una, prophecy, history, mathematics, and science. So, gagamitin po natin yung mathematics or kwintada para masolve po natin kung gaano karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari or 10 pangulo. Mga kapatid. So, dito sa isang araw ng Diyos or sa 1,000 years ay meron itong 250 na leap year. Mga kapatid, 250 na leap year. Leap year. Yan. So, kunin natin ang isang araw sa Diyos. Yan. Na mayroong 1,000 years. Plus, idagdag natin yung i-times natin ang isang i-times natin ang isang taon sa tao. Mayroong 365 days. Yan. So, $365 times 1,000. So, ang sukat ay 365,000. 365,000. So, itong 1,000 years ay mayroong 250 na leap year. So, 250. So, kukunin po natin yung leap year na 250. Yan. Yan. Kaya ang sukat is 365,250. Yan. So, kukunin natin yung sukat na 365,250. Tapos, i-divide natin sa isang araw sa tao na mayroong 24 hours. Yan. Divide. 24 hours. So, 36 divided by 24, 1. 1 times 4, 4. 1 times 2, 2. Okay. So, subtract po natin. 6 minus 4. No, cannot be.
6 minus 4 is 2. 3 minus 2, 1. So, 12 minus 2, hindi pwede. Kaya, i-bring down natin yung 5. Yan. 125 divide 24 is 5. 5 minus 4, 5 times 4, 20. Carry to. 5 times 2, 10 plus 2, 12. So, subtract. 5 minus 0, 5. Two minus 2, 0. 1 minus 1 is 0. So, 5 minus 24, so hindi pwede. Bring down natin yung 2. Divide 24 is 2. 2 times 4, 8. 2 times 2, 4. So, bring down, subtract. 2 minus 8, so cannot be. So, borrow 1 from 5, ito maging 12, maging 4. Yan. 12 minus 8, 4. 4 minus 4 is 0. So, bring down natin yung 5. 5 divided by 24, 45 divided by 24, 1. 1 times 4, 4. 1 times 2, 2. Okay, so subtract ulit. 5 minus 4, 1. 4 minus 2, 2. So, 21, so hindi pwede. Bring down 0. So, 210 divide 24 equals 8. So, 8 times 4, 32. So, dito na. Carry 3. 8 times 2 equals 16. Plus 3, 19. Yan. 110. So, subtract. 0 minus 2, so cannot be. So, baro tayo dito sa 1, so maging 10 yan. Itong 1 maging 0 na. 10 minus 2, 8. So, 0 minus 9, so cannot be. So, baro tayo dito sa 2, maging 1, maging 10. 10 minus 9 is 1. So, 1 minus 1, 0. So, meron natira na 18 hours.
mga kapatid. So, yung 18 hours ay malapit na dito sa isang oras o isang araw sa tao na mayroong 24 hours. Kaya, i-round na natin siya. Kaya yung 8 ay magiging 9. Yan. Na mayroong sukat na 15,219. Mga kapatid. So, kukunin natin yung 15,219. Para masolve natin ang isang oras, kung gaano kadami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, kunin natin yung sukat na 15,219. So, ano ang i-divide po natin yan? So, kukunin natin ang isang taon sa tao. Yan. Na mayroong 300 15,219. Divide natin yung isang taon sa tao na mayroong 365. Yan. So, 1,521 divide 365 equals 4. 4 times 5, so 20. 0, 2. 4 times 6, 24, plus 2, 26. 6, carry 2. 4 times 3, 12. Plus 2, 14. Okay, so subtract. 1 minus 0, 1. 2 minus 6, cannot be. So, babaro po tayo ng 1 dito sa 5. So, maging 4, maging 12. 12 minus 6, 6. 4 minus 4, so 0. 1 minus 1 is 0. So, 61 divide, so hindi pwede. Bring down natin yung 9. So, 619 divided by 365, 1. 1 minus 1 times 5, 5. 1 times 6, well, 6. 1 times 7, 3, 3. And so, subtract. 9 minus 5, 4.
1 minus 6. So, cannot be. So, baro tayo sa 6. Maging 5. Maging 11. 11 minus 6. 5. 5 minus 3. 2. So, may sukat na 254. Yan. Days. So, hindi na pwede. Kasi, mas malaki yun. Kaya ang natirang araw ay 254 days. May sukat na 41 years. Yan, 41 years. So, ang natira ay i-divide natin sa isang buwan. So, sa loob ng isang buwan ay mayroong bilang 29, 30 at 31. So, ang kukunin po natin doon yung nasa gitna. 30 days. So, i-divide po natin dito. Yan. Para malaman po natin kung gaano karami ang isang oras ng Diyos na umupo ang 10 ari o 10 pangulo. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, divide po natin. 254 divided by 30. So, may sukat na 8. 8 times 0, 0. 8 times 3, 24. So, subtract po natin. 4 minus 0, 4. 5 minus 4, 1. So, 2 minus 2, so 0 na siya. So, merong natirang 14 days. Kaya ang sukat ay 41 years, 8 months, and 14 days. Yan. Kaya ang dami pala ng isang oras ng Diyos ay merong 41 years, 8 months, and 14 days. Yan. Para masigit po natin na maunawaan ay i-checking po natin kung ito ba ay talagang tugma sa isang oras ng Diyos na mayroong 41 years, 8 months, and 14 days na umupo ang 10 hari or 10 pangulo sa isang oras ng Diyos, mga kapatid. So, kukunin po natin ang pag-upo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan. Ferdinand Marcos.
sa taong 1973, December 31. Yan. At kukunin din natin yung pag-upo ni Manuel Quezon. Manuel Quezon. Sa taong 1935, November 15. Yan. So, subtract, mga kapatid. One minus 5 cannot be. So, babaro po tayo dito sa 3, maging 2, maging 11. 11 minus 5, 6. 2 minus 1, 1. 2 minus 1, 1. 1 minus 1, 1. 1 minus 1 is 0. 3. Plus na dito. Subtract. 3 minus 5. So, cannot be. Baro tayo ng isa dito sa 7, maging 6, maging 13. 13 minus 5 is 8. Yan. 6 minus 3, 3. Yan. So, 9 minus 5, 0. So, 0 na siya. May sukat na 38 years, 1 month and 16 days. So, hindi pa natin nakuha yung isang oras ng Diyos na mayroong sukat na 41 years, 8 months, and 14 days. Ito yung pag-upo ng siyam na Pangulo. Mga kapatid, yung 9 president. 9 president. At kukunin din natin yung pag-upo ni Emilio Aguinaldo na mayroong 2 years, 9 months, and 19 days. So, i-plus po natin yan. Addition. Six plus 9, 15. Carry 1. 1 plus 1, 2 plus 1, 3. 1 plus 9, 10. 2 plus 8, 10. 31. 3 plus 0, 3. Plus 1, 4. So, may sukat na 40 years, 10 months, and 35 days. Mga kapatid. Ngunit kung inyong mapapansin mga kapatid, ay
Sa loob ng isang buwan ay wala pong bilang na 35 days. Ilan lang ang bilang? 29, 30 at 31. Kaya, kunin natin yung isang buwan na mayroong 31 days. Yan. So, subtract natin yung isang buwan. So, idagdag natin dito. Yan. So, 5 minus 1, 4. So, 3 minus 3, so 0. So, dito, addition. So, 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. So, bring down 40. Tugma na po ba? So, kulang pa. Yung isang oras ng Diyos na may sukat na 41 years, 8 months and 14 days. Na umupo ang 10 hari or 10 pangulo. Ngunit, balikan natin sa panahon na President si Ferdinand Marcos na nagpatupad siya ng referendum na may tagal na 9 months and 10 days. Yan, so subtract po natin, subtract, addition. 4 plus 0, 4. 0 plus 1, 1. 1 plus 9, 0. 10. Carry 1. 1 plus 0, 1. Plus 1, 2. Bring down 40. Ang sukat, 40 years, 20 months and 14 days. So, hindi pa natin tugma. Hindi pa natin nakuha yung isang oras ng Diyos na may sukat na 41 years, 8 months and 14 days. Kung mapapansin ninyo, dito sa 20 months, sa loob ng isang taon, ay wala pong bilang na 20 months. Mga kapatid, 40 years, 20 months, and 14 days. Kaya ang tanong, meron bang 20 months sa loob ng isang taon? So, wala po. Binubuo lang po ng 12 months sa isang taon. So, kukunin natin yung isang taon. At idagdag natin yung isang taon sa years. 12 months at isang taon. Yan. So, bring down 14.
So, subtract po natin yan. 20 minus 12, 8. 0 plus 1, 1. So, bring down 4. May sukat na 41 years, 8 months, and 14 days. Tugma na po ba sa isang oras ng Diyos na mayroong sukat na 41 years, 8 months, and 14 days na umupo ang 10 hari o 10 pangulo? So, tugma na po. Yan. Ganito pa karami ang isang oras sa Diyos na umupo ang 10 hari o 10 pangulo na may sukat na 41 years, 8 months, and 14 days. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang tanong, saan ito naganap? Mga kapatid. So walang iba, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So bansang Pilipinas po. Hindi po ako natatakot or na mahihiya sa inyo na pagsigawan sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ay dito muli itatayo ang Diyos ng kanyang kaharian. Sapagkat hindi man ito tinanggap doon, buti na lang, hindi tinanggap doon, di tayo sana ang pupunta doon. Kaya ito yung bansa na kanyang pinili na pagtatayuan ng kanyang kaharian, bansang nagkakabunga. Bakit nagkakabunga? Ito yung bansa na nadiskubre sa taong 1521 at nagkabunga sa taong April 14, 1523. Sapagkat dumami yung naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yan ang bansang nagkakabunga, mga kapatid. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na dito muli itatayo ang Diyos ng kanyang kaharian, na dito lahat na ibigay yung pamamana niya sa kanyang mga anak, mga kapatid. Bansang nagkakabunga. Maghanap kayo ng bansang nagkakabunga. Kaya ito po ang aming sinisigaw paulit-ulit. Yan. Na isinisigaw sa inyo upang sa ganon mas higit po natin maunawaan or maintindihan na itong kaharian ng Diyos ay nandito na sa ating bansang Pilipinas. Mga kapatid. Kaya ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Sa lahat po ng taga-subaybay ng programa ng aming mahal na hari, mahal na haring Filimon Ondok Riambonanza, sa palatuntunang Consumatum S. Subaybayin nyo lang po ang aming pagla-live
sa ganito ring oras. Sa araw po ng Miyerkules at araw ng Linggo. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder ng The Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, at sa aming Hari Adolfo B. Riam Bonanza, at sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At bago po kami magtapos ay mag-alay muna kami ng isang awitin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian